Nangyari kay Sisa, grabe. Grabe, ang ganda na. Ang init. Alatang mo daw. Wala akong dapat. Tabon-tabon na suman. Naku pa, nakita ko sa kape ng isang araw. Nakikipaglandian na naman ko kanina. Ay, ba't di mo pinigilan? Ay, naku, hindi niya ako nakita. Nagtago talaga ako para hindi niya makita. Nakikipaglandian ko kanina. Bakit ito matawalan dyan? Napakatagal ng biyahe. Ang tagal na walang kakasulat. Kung walang Indio sa ilog o sa Pilipinas o sa daigdig, lalakad ng mahusay ang bapor. Tunay nga magagaling ang mga siyentipiko. Ngunit nabalitaan mo na ba? Merong isang Fransiskanong nagpagawa ng tulay. Ngunit hanggang ngayon, hindi pa rin ito ay naipapagawa. Dahil mali raw ang prinsipyong sa pagkakagawa nito. Nakita mo ba ang lawa? Di ba't ang kulay nito ay kakaiba? Oo nga. Wala namang mahusay sa lawa sa bayang ito. Ang lunas ay madali lamang. Bakit hindi ito naisip kaagad? Kailangan gumawa ng isang ilog na tuwid, hindi liko-liko. Mula sa bunganga ng ilog Pasig, hanggang sa look ng Maynila, hanggang sa lawa ng Laguna. Kaibigang Simon, ako'y di makasang-ayon. Iyan ay magugol at magwawasak tayo ng mga bayan. E di iwasak! At ang salaping iuupa sa mga gagawa, walang babayaran. Pagawain lahat ng bilanggo. Kakaunti lamang ang ating mga bilanggo. Pagawain ng buong bayan, mga matatanda, mga bata, at mga binata, lahat na. Ngunit Ginoong Simon, malalakas lamang ang binibigyan ng katuwiran kasunod na sanilahi. Ngunit ito'y magbubunsod ng pagbabangon. Pagbabangon? Ngunit naaalala niyo pa ba noong sa Pilipan silang pinagawa sa galyong pangdigma? Kundi lamang sa mga pari ay matagal na yon, Padre Salve. Ang basang ito'y di na muling makakabangon, kahit pagbusin pa ng malaki. Bakit hindi ang matagal na rito ang pagsangguniin, lalo sa mga malalaking proyekto na kailangan ng malaking salapi? Naalam nyo ba kung ano ang ipinapakain sa mga patong inaalagaan sa Pateros at Pasig? Mga suso! Gamitin ninyo ang inyong mga mata. Magmasid kayo. At alam nyo ba kung saan matatagpuan ang mga suso? Ba't hindi nyo alam? Matagal na kayo sa bayang ito. Sa katubigan, nakabaon sa mga buhanginan. At ano yung mga balak? Iuutos ko sa mga itik. Sila na ang huhukay sa mga kababawang iyon. Maaari ko bang sulatin iyan? Ngunit kakaunti ang nag-iisip sa bansang ito. Ngunit kung lahat ay mag-aalaga ng itik, darami ang magtitinda ng balot. Nakakapansirin! Kamusta si Kapitan Tiago? Mabuti naman. Ngunit ay paggamot. Di mapayuan. Pinoy pa sa San Diego upang dalawin ng kanyang bahay. Ngunit ang totoo, ayaw pang makaitit ng apyan sa pahay ng isang tao. Salot na makabagong lipunan ng apyan. Ibale, balikan natin ang Akademya ng Kastila. Tinitiyak sa inyo, hindi matutuloy yan. Hindi po. Pangako po ni Padre Irene na makikipagkita siya sa Kapitan General. Siya ay binigyan namin ng isang pares na kabayong kapyan. Di ba tutol si Padre Silvia? Eh ano kung tutol siya? Kaya narito yan sa vapor upang may pagkita sa general na nasa Los Baños. Saan kayo kukuha ng gugugulin? Ambag ng kastanyo ang mga guro. At mga magtuturo? Mayroon na po. Kalahating Pilipino at kalahating Kastila. At mga paaralan? Nagambag po ng isang bahay ang mayamang si Makaraig. Di naman masamang balak yan. Pag-aralan ng salitang Latin, Kastila. Sa tingin ko lumalakad tayo pa urong. Ang matatanda ay walang napapansin sa mga panukala, kundi ang mga hadlang at pagkabigo. Ang ibig lang nila ay makinis na ang bola ng bilyar. Ito nga pala ang kaibigan, si Simon. Kamusta na sa lalawigan?
Bakit? Di ba ninyo kilala ang aming lalawigan? Paano ako makikilala? Di ko pa nasasapit. Ang alam ko'y mahihirap ang tao doon at walang bumibili ng alahas. Di kami bumibili. Di namin kailangan ng alahas. Huwag kayong magalit, binata. Wala naman ako masamang intensyon sa inyo. Sabihin ninyo kay Padre Camora na ako siya iinom ng tubig. Sa halip na alak o serbesa, mawala ko sa usapan. At sabihin ninyo na ang tubig ay matamis, ngunit nilulunod nito ang serbesa. Kapag pinainitan, ito ay sumusulak. Magaling. Ngunit kailan nag-isulak ang tubig? Baka daanin lamang kayo sa biro ni Padre Camora. Hindi po, Ginoong Simon. Mabuti sana ibigasin ninyo ang tula ni Sagani. Pangarap, inom muna ako ng cerveza. Ba't ba ang tapang mo? Sinisikot na kita, hindi ka makaramdam. Siya ang Kardinal Moreno. Kardinal Moreno? Hindi kita maunawaan. Siya ang tinaguriang kamahal-mahalang abuhin. Paumanhin po, ipinatatawag po kayo ng inyong amain, Ginoong Isagani. Ang iyong amain? Si Padre Florentino. Dati siyang naglilingkod sa Cavite. Humiling siyang mamuhay ng simple. Dati siyang nag-aalaga sa akin. Oh, halina tayo pumanik. Huwag! Ako'y kanyang binalaan. Ikaw, may pinakita ko doon. Di ba doon? Di ba doon? Sa may kanto. Magandang hapon. Magandang hapon. Hindi ako padre. Magandang hapon. Magandang hapon. Magandang hapon. May ho pala. Magandang hapon. Sama ang panahon. Sama ang panahon. Huwag na kayo magkaila. Nanalo kayo sa kalak. Ngunit di nyo alam, ang pinagkakagastahan at ang mga namumuisan sa aming asyenda ay nagmamatigas na. Tama na ang iyong mga daing. At baka ako'y naiyak pa. Hindi kami dumadaing, Padre. Dahil wala naman kayong mga asyenda at mga bangko. Kaya't ang kakarapot na sweldo ay ayos na sa amin. Di ba, Padre Salvi? Saan kayo nagtago? Sayang, di nyo nakita ang naraanan. Na mas magandang tanawin para sa akin, kundi ang malaman. Malaman talaga ang Pasig. Tulad ng malapad na bato, sagrado ito noong bago pa dumating ang Kastila. At mayroon pa, ang alamat ni Doña Jeronima na alam ni Padre Florentino. May estudyante sa Espanya na nangakong pakakasalan ng kanyang kasintahan. Ang dalaga naghintay hanggang lipasan na ng ganda. At nabalitaan ng nangako ay Arsobispo ng Maynila. Nagpanggap na lalaki ang babae upang makipagkita sa Arsobispo. Upang ilingin na pa rin ang pangako. Ito. Ngunit mahirap na para sa Arsobispo na tuparin pa. Kaya nagpagawa ang Arsobispo sa babae ng Yungib. Lumipas ang panahon, tumaba si Doña Jeronima. Kaya kailangan niyang pagkamilin na pumasok sa kuweba. Hanggang mamatay siya, doon na at mailibing. Napakagandang alamat. Napakalungkot. Isusulat ko. Mukhang napakaganda ng manirahan doon. Sana sa isang bintero itinira, sa halip na sa yung. Di ba, Padre Salvi? Hindi ko maaaring natulan ng Arsobispo. Ngunit sa ang gobernador, eklesyastiko, umahalilis arsobispo, ano maaari mong gawin kung mangyari man yun? Kalabisan ang pinag-uusapan, ang pinakatotoo, ang pinakamaganda sa lahat. Ang alamat ni San Nicolas.
Sumama ka sa akin at ikukwento ko sa'yo. Maraming buhaya noon sa ilog at lawa. Malalaki. Malalakas ang mga ito. Nakakapagpataob ang kanilang lakas sa isang bangka. May isang insik daw na di binyagan ang dumaan sa tapat ng simbahan. Ang demonyo ay biglang naging buhaya. Pinalubog ang bangka upang makain ng insik at dalhin sa impyerno. Bigla rin tinawagan ni Insik, isang Nicolas. At ang buhaya ay naging bato. Nakita ko pa ang uli nito. Masasabi kong napakalaki ng buhaya. Nakapagpaniwala sa reliyon, ngunit di angko ang kasabihang kilala kaysa kilalanin pa. Dalawa ang bagay. Una, ano ang nangyari sa demonyong buhayang bato? Nakataas ba? Kalawa, meron ba naghimalang santo? Sinong nakakabatid? Sinong makakapagsabi? Malapit na tayo sa lawa. Saan daw ako ng lawa ng pagkayaman nagngangalang? Gibara, Nabara, o Ibara? Saan nga ba, Kapitan? May naiwan kayang baka sa tubig? Tumingin kayo sa malayo. Kahit sa mga kawal na humabol, si Ibarra ay tumalon mula sa bangka at sumisid. May 2 mineraw ang nalangoy at tuwing lilitaw ay inulan siya ng bala. May 13 ng taon na nakakalipas. Kung gayon, ang bangkay niya'y nailibing ng mura, di ba, Padre Camora? Ang mga Filibustero ay hindi nakapagbabayad ng marangal na libing. Ano ang nangyari sa iyo, Ginoong Simon? Nahihilo ka ba? Hindi isang patak na tubig ang lawang ito. Higit itong malaki sa Suiza. Kahit mga sanay na mandaragat ay mga lulula sa lawang ito. Ang hirap talunin ang kapal na ulo. Holy yun eh. Uy, guys! Wala pala sila mami sa si daddy. Wait lang, text ko lang muna ang katulong namin. Ala guys, yung cellphone ko nawawala. Ha? Baka naiwan mo. Baka naiwan mo, tignan mo nga ulit. Titignan ko muna doon. Teka lang. Kapagod. Noon ay masaya dito sa aking bukid. Maganda ang paligid. Malago ang pananim. Pero ito'y inangkin. Ito hindi natutulad ng dati. Ipagpalagay mo, ang 3 buwis ay natalo sa sugal. O ito'y nahulog sa tubig. Ipagpalagay mo, ang buhaya ay lumaki. Ipagpalagay mong lumaki na ang mga kamag-anak ng buhaya. Huli, ikaw ang pag-aaralin ko sa susunod na pasukan para di naman alangan kay Pasino.
Nabalitaan niyo na ho ba na 200 piso na lamang ang tingin sa buwis? Kaya huwag naman bayad sa buwis. Kapalit ko may upang usapin sa Mesa Tales tungkol sa lupain na ito. Nasaan yung katibayan na sa inyong lupaing ito? Hindi nyo maaari aking ng lupaing ito. Ako'y lumaking mangmang at walang lakas. Binungkal ko ang lupaing ito. At dito nakalibing ang aking ina at ang aking dalagang kapatid. Alam mo ba, nabalita akong nagpunta si Tano sa Carolinas at siya'y naging guarda civil doon. Talaga? Oo. Kailangan kong patayan ang lupaing ito. Bawat tubo na tumutubo rito ay buto ng aking asawa. Nasa amin si Kabesan Tales. Siya'y aming pupugutan kung kayo'y di makapagbibigay ng 500 piso kapalit ng kanyang buhay. $200 lamang meron ako. Maaari po bang makahingi ng tulong? Wala akong maibibigay sa'yo. Bakit hindi mo na lang isan lang ang aming bahay at tutubusin kung kami ay mananalo sa asunto? Ipagbibili ko na lamang ang aking mga alahas. Eto. Kulang pa ito. Kailangan ko na atang mamasukan. Kailangan ko ng pera. Alin, nangangailangan po ba kayo ng alila? Lahat po gagawin ko. Magsusulsi po ako at lahat po ng ipinag-uutos ninyo ay gagawin ko. Sige, maaari ka na magsimula sa araw ng Pasko. Maraming salamat po. Sana maghimala ang birhen at makatagpo ako ng 250 piso. Simon, sinasabing Ingles, Portuguese, Amerikano, Dementia Negra, o demonyo. 13 nang nakaraan na tumulong sa akin. Namatay at nabuhay sila Ibarra. Maaari ko bang tulungan kayo, Ginoo? May 13 taon nang sinalakad ang aking ina. Tinulungan nyo, Ginoo. Ilokod kong tumulong naman sa inyo. Sino sa palagay nyo? Ako.
Kayo'y kamahalan at dakila. Marami nang napatay. Basilio, ikay naghahawak ng 2 lihim na maaaring magpahamak sa akin. At ngayon na batid mo pang isa lihim na magbubunyag ay maaaring makasira sa mga binabala ko. Para sa akin ay dapat kitang patayin. Ano pang isang buhay, katimbang ang isang layunin. Walang makakalam kung paano ito papaslangin. Ako'y may sandata, ikay wala. Ngunit babayaan kong mabuhay ka. At mananiniwala akong di ko ito pasisisiyan. Gaya ko rin ay di dapat kang singilin. Pinatay ang iyong kapatid. Binaliwang iyong ina. Walang pag-uusig ang pamahalaan. Pareho tayong buwaw sa katarungan. Di tayo dapat maglaban. Dapat tayo magtulungan. Ako ngayon na parito, may 13 taon na. May pinsala ako nun. Sinikap kong makaparito upang parangalan isang dakilang kaluluwa. Dahil sa mga namamahala, kaya ako nagbalik dito. Nagbalat kayo bilang mga ngalakal. Sa tulong ng aking kayamanan, nabuksan ko ang maraming daan. Nasaksiyan ko ang katiwalian at lantaran at palihim para silang uwak na nangangain ng bangkay. Hindi na muling mabubuhay ang patay. Pinadali ko na lamang ang pagkabulok. Pinaalala ko na lamang ang pagkaibig. Inayunan ko ang kabukutan upang tumindi ang pagmamalabis. Pinamamarati ko ang kalupitan upang mamanhid ang kamatayan ng taong bayan. Sinikap kong alipustahin ng uwak ang banghay na nagbibigay buhay sa kanila at ang lason na rin nagbubulok na bangkay ang pagpatay sa kanya. Ngunit ng paalala na ang pagkabulok ng bayan sa pagkabigla ng dumating na pumupuri sa astila at sa pamahalaan, kayo'y masigla, may init, bata, malusog at sariwang pagkain ng uwak. Humingi kayo ng pantay na karapatan at pagsasakastila ng ugali. Hindi nyo alam na ang lahat pati na ang inyong kasiraan, nais nyo maging isang bayang walang sariling pagkakukuro-kuro. Walang kalayaan. Nais nyong iramin ang lahat pati na ang inyong kasiraan. Nais nyong maging Kastila at di na kayo nahiyang ayaw ng bigay sa inyong kasiraan. Nais nyong matulad sa ilang bansa at limang bansa. Ang pagiganti, bubuhay ba nila ang aking magulang at kapatid? Ano mapapala sa pagiganti? Maiiwasan din ng iba ang dinanas nyo. Ang pagiging mabait ay di laging kabutihan. Ito'y naging kasamaan, lalo na't kung nagpapaulad ng paniniil. Tandaan mo, walang nang aalipin kung walang magpapaalipin. Ang pagsikap nyo matuto ay naging kahina-hinala ng mga Kastila dahil sa ito'y magiging daan upang kayo magdimagsi sa kanila. Kinamumuhian nila kayo. Ako, kinamumuhian? Anong ginawa ko sa kanila? Salamat, Ginoong Ibarra. Kung maintindihan, baka siya'y magsubok sa mga Kastila at sabihin ako. Paano na mga plano? Wala na. Pagsikat ng umaga bukas ay sasabihin ko na sa kanila. Mag-isip ko na sana sila. Ano ininom niyo? Loko na gatas. Gatas na choco. 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 Stop! Ano ba talaga? Titikman nyo. Wala na eh. Meron pa. Yes! Oo nga! Tama! Sino? Secret! From Nestle.
po makatagpuan ko ng 250 piso. Ako po, ngayon pala yung araw ng trabaho ko. Naaalala ko nung sinabi ni Basilio na kung siya ay magiging doktor na, pakakasal kami at si Amay hindi na magbubukid pa. Bakit nga ba ako umiiyak kagabi? Tatang! Alis na po ako. Ale, bakit sabi kay Tatang na ako'y pumunta sa paaralan? Marunong magkasila ang aming Panginoon. Iyon ay magandang paaralan. Maligayang Pasko! Maligayang Pasko po! Maligayang Pasko! Maligayang Pasko! Hindi man lang niya ako binati ng maligayang Pasko. Nalimutan niya ba o sinadya lang? Maligayang Pasko! Maligayang Pasko po! Bakit hindi siya nagsasalita? Bibi ba siya? Sarah! Baka bibi talaga siya. Oo nga. Ah! Bibi! Bibi! Tunay nga magagaling ang mga siyentipiko. Tunay nga magagaling ang mga siyentipiko. Lad, hindi ko nahawak. Maganda po ba yun? Oo, hindi. Cut. Ano gagawin ko? Huwag kayong mag-itla doon sa studio. Malalakas lamang ang binibigyan ng kasiyan. Sasalin lang. Ngunit ito'y magbubunsod ng pagbabangon. Pagbabangon? Naging magsikbang dito. Con los terroristas.
Harlem Shake.